Mayong buntag, Jinsan! Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo. Pasalamat kami sa tanan imong gihimo sa among kinabuhi. Salamat ining bag-ong adlaw. Bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom nga among naangkot ka. Karong adlaw, amo na sab nga itugyan og isalig ang tanan namong mga buluhaton diha kanimo kay nagtuo kami. Nga kun kami muduol kanimo, imo kaming tabangan ug dili kami nimo pasagdan. Karong adlaw, uban sa dakong paglaom ug pagtuo nga magbalampuson kami sa among mga tinguhag, damgo karong adlaw. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Biyernes. Biyernes lang yun, Brigada Adunes. Marso 11 tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Hinauton ta nga naata sa kapiskay sa panglawas sa puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang porma hagwa sa pagsuway nga tumasugat matag adlaw. Di ta malimot sa pagpasalamat sa tanang grasya nga gihatag sa kaytas-an kanato makita og dili makita og kanunay nga atong pagagakson ang diwa sa gugma og panaghiusa. Kini si Adonis sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag impormasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag kita. Hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Good morning, Brigadang Adonis. Morning, Brigadang Bal, ug kumusta nga tong imong kabuntagon? Lines. Door-to-door vaccination sa Barangay Lagaw, gipahigayon. Samtang pagbitbit og armas sa tulo ka lalaki sa pun sa CCTV. Pagbakuna bato COVID-19 sa mga estudyante dili mandatory. Og presyo sa mantika mitaas dungan sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Damgo sa pipila ka mga inahan sa Barangay Fatima, kaayuhan sa syudad. Ani ara mga kabrigada ang mga detalye sa atong mga balita. Kini ang hataw balita mga kabrigada, mao kini ang mulo ni alias Mirabel, usa ka trabahante sa salon. Plano ni mga mo-abroad ni alias Mirabel aron hatagan og nindot nga panginabuhi ang iyahang pamilya. Ug tungod maningpalad pagkagabi ay kini mulakaw kauban ang iyahang mga barkada, migimi kini isip selebrasyon sa iyahang paglakaw. Apan ang planong pagpaningpalad wala madayon tungod kay ang cellphone kung asa nakabutang ang iyahang ticket nawala. Dili man siya ingon nga pero Vivo Y11 man gud siya. Pero dili man siya tantong dako nga kantidad. Wala man ko'y apas nga maano to siya. Ang ako lang is dapat gitabangan man lang mi. Katula akong concern, dapat gitabangan man lang mi. Nakikooperate lang sila kay unsa day pulos nila sa kadaghan nila tapos walay motabang if ever na naay mahitabo sa sulod. Unsa ko nalay mag-away katulad ng tabangan. So what? Aminado si Mario Mirabel nga nakainom kini apan ang tabang nga iyang gidahom sa management sa maong bar. Wala man niya masinatian. Nawala. Nangayo migtabang sa ilang sa ilang mga staff sa bouncer. Gitry po na maong manager nga, ingon nila maupo daw tong, katong DJ, maupo daw tong manager. Ako ang gusto, kay nagaring pa man, giring na mo, gitry na mo siya giring sa kauban. Tapos gitry na mo og ask ang DJ kung pwede ipa-announce or stop sa kadali ang music pakiusapan na ang mga tao. Kay naay nawala nga phone habang garing pa, baka madungog pa ba. Tapos iya lang giingon is dili na mo na pwede himuon kay tungod lang na inawala sa imuha. Nalain ko dito pala nalain ako. Nagadto ko sa bouncer. Ana ko, yan na amo ko inawala sa sulod. Baka naamoy pwede mabuhat. Dili daw nila na kuanon kung dili daw kuan sa ilang manager. Di syempre kami naning kamot may upangita kung asa baka dai na alam dito nahulog or ana. Gihimo na namo tanan pero walay ni tabang sa amua. Pagpaklaro sa tag-iya sa maong bar nga personal nga miadto sa istasyon sa brigada. Wala kini didto sa dihang nahitabo ang maong insidente. Apan kung tinuod gayod ang aligasyon sa babae, wala ni ini ginatolerate ang dili pagtabang sa iyang mga staff sa ilang mga customers. Pagkabalo nila nga naay nawala, dapat
nag ano sila ba na, ma'am, kada na mo gawas, sir, pwede kapkapan ka na nawala sa sulod, okay lang ba? Unsa man lang nang kana nala ilang matabang bago mo gawas. Apat sa iyahang pagpangutana sa iyahang mga personahe, gipanghimaka kini ang aligasyon nga wala nila gitabangan ang maong babay. Hindi po, pagka po magagalit po talaga ako sa crew pag halimbawa na may nawala tapos hindi nila kinikater. Ako po yung mismo nagagalit na pinagagalitan ko silang lahat. Kung pwede tanggalin ma'am, tatanggalin ko talaga. Gani, aminado kini nga wala pa sila CCTV aron mapamatud-an kung kinsa ba ang nakainom o nakaingon o tinuod. Apan hangyo nini sa nagreklamo ingon man sa mga customers nga siguraduhong taguon ang mga personal nga mga gamit aron malikayan ang mga ing-aning insidente. May concern din po kami sa customer kasi customer yan sila. So ibig sabihin, kinikater yan siya ma'am. Kasi siya po is lasing talaga. At isa po sa crew din namin, kinalmot niya sa CR. Kaya tinanong ko yung crew, bakit umiiyak? Kasi kinalmot daw siya, gusto niyang gumanti. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Yun po yung babae kasi lasing. Ma'am, kinikater po siya. Siya lang yung dadak ng dadak, ma'am, na nag-iingay dun sa loob ng bar kasi ayaw niyang makinig. Ang gusto niya, kapkapan lahat ng customer na naiwan doon. So, mali po yun. Bawal po yun. Imbestigahan sa pulis sa Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region kung bar ang nahitabong shootout miaging gabi sa lungsod kung asa makita sa video nga kuha sa usa ka netizen sa presensya sa pipila ka mga armadong kalalakinan luyo sa pagpatuman nga kumilik gunban. Gibutyag ni PRO Bar Regional Director Police Brigadier General Arturo Cabaluna, lauman matud pa nga tutukan kini sa Regional Headquarters. Ilabi na nga gikakurat usab ni ini ang gihimong pagpresenta sa video sa gipahigayon nga pinakaunang Bangsamoro Regional Peace and Order Council meeting. Gialarma sa mga BARM officials ang nasangpit nga video, ilabi na sa nahitabo nga nakita ang pagdala sa tulo ka mga lalaki og high-powered firearms. Dili layo mismo sa government center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pulungon usab ni General Cabaluna, si City PNP Director Police Colonel Romel Javier Calabot sa maong hisgutanan og base sa iyang pagtuo nagtuog kini nga dili membro sa PNP o AFP ang nasangpit nga mga armadong kalalakinan. Dugang pa sa paghatod kaniyo sa mga impormasyon mga kabrigada, padayon po sa pag-inom sa mainit nga Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Padayon gihapon ang door-to-door vaccination sa Mateo Village, Barangay Langgao, Siyudad ning Jinsan. Usa sa mga nag-unang rason sa pagduso nini tungod kay ang uban human makadawat sa ilang first dose, dili na makabalik sa barangay tungod sa nagkadayang mga rason. Nagpasalamat po ko nga kanang second dose na po. Si Aileen isip inahan maglisod na og dalikyat sa barangay aron magpasikan dose tungod sa iyong kininga mugikan padulong sa iyang trabaho sa Peaceport. Busy jud ko ma'am kay gatuan ko Peaceport or sa kuan palengke. Papasalamaton siya nga usa ang Mateo Village sa unang mga naadtuan sa grupo nga namakuna. Ay okay lang ma'am. Ganahan pud ni kay na kuan jud diri ba natuan. Ang inahan nga si Lilibeth kaniadtong bulan sa Enero pa dapat siya fully vaccinated apan dili pa kini makaadto sa barangay tungod uso matud pa ang mga sakit kaniadto ug mahadlok kini nga mogawas sa ilang panimalay. Tong January kay December 11 ako January dapat. Pero uso man tong hilana pwede sa ulan-ulan. Wala ko nagpakawan kay. Hilabihan ang pagpasalamat nini sa grupo nga nagkugi aron lang mahimo nga silang mahimog fully vaccinated tungod gawas sa napasakaan ang iyahang immunity nakatipid pa kini sa pamasahe. Pasalamat ko kay nag-ari diri sa among balay.
Mao na kini ang ikatulong adlaw sa door-to-door vaccination sa Barangay Langgao. Padayon gyapon nga ginaauhag sa DOH ang katawhan nga magpabakuna aron sa kaluwasan nga dili kita daling mataptan sa COVID-19. Human mabakunahan, tagaan sila sa DOH og bag-ong vaccination card. Ang maong card, wala pa'y QR code o kung buot man nining magpabutang o butangan, kinahanglan lang ipa-encode usa sa barangay aron pwede na kining maggamit kung buot man silang musulod sa mga establishmento sama sa mga malls. Alas 5:14 na ang atong takna kinigawra sa tod kaninyo sa maksa na kapsul walang atrasan. Dakong garbo sa usa ka ginikanan kung ang mga anak niini mahimong malampuson sa kinabuhi. Luyo sa kalisod ang mga inahan gitawag kini og mga frontliners sa mga problema sa usa ka panimalay. Sa pakigimamat sa pipila ka mga inahan nga mitambong sa gipahigayong kapihan sa Barangay Fatima ning siyudad sa Jensan, kauban ang partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM, nakitaan o makitaan kang Salamat nanay sa Diyos nga malampuson sila tanan. Okay, sila tanan nakahuman sa pag-eskwela. Ang isa ko is civil engineer, license. Ang sunod, mechanical engineer. MSU graduate sila tanan. Makitaan kang nanay Villa Lusavelia. 70 anyos ang garbo ni ini nga gipaambit sa news team nga duna siya duha ka mga anak nga licensed sa engineers. Natural. Natural, lalo na nung itong review sila. Manila, Cebu. Kaya ang mechanical is Cebu ang review. O gadugang pa ni nanay. Galakaw sa daalan ana mura kog galutaw nga mangitag kwarta sayos buntag. Magkuan ko kay dagan man kog mga friends. Nga may mga kwarta. Katong mga kwartahan mga ako nga mga friends, wala man ako na siya. Una pa man kini nakapahuman og mga anak dili lalim ang nasinatian ni Nanay Losvilla. Ilabi na nga upat ang anak ni ini upat ang anak ni ini og ang bana sa isip usa ka iksa militar. Hindi man sila nga hayahay, pero at least lang, wala na ako'y responsibilidad ng mga anak nga mapa-eskwela. Pasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa mga friends ko nga napangbutangan ko. Sa kasamtangan, padayon gihapon siya nga nagapanigkamot kauban ang bana ni ini nga empleyado na karon na sa usa ka sikat nga eskwelahan sa syudad. Malampuson sab siya nga nakapalampos kini o malipayon usab kini nga nakapalampos sa pagpaeskwela sa mga anak. Lingaw kayo kay tama nga itong mga puan, kaubanan sa in. Kung kalisod lang, grabe kayong kalisod, kay pobre man may kayo. Oo na, ang mong anak, wala ka human, kay high school lang kayo itong isa, elementary. Sa'yo po namin yung ang duha ka babae, niharag po ko, maglisod ko ayo, mag-uul ka kung sa'yo pagkaon sa matag-adlaw, buntag ito hapon. Kung sa paningkamot lang sa kuan, okay ra, masulbad po, lisod ka ayo. Sama sa usa ka inahan nga si Nanay Losvilla, positibo sab si Nanay Hinara. Sa 60 anyos og dunay 5 ka anak tungod sa kalisod. Wala ni ini makaya ang pagpahuman sa ubang anak sa high school o high school graduate lamang. Unta man lang mag-ayo akong panglawas. Ipalayo sa ko ang mga trials nga tungod sa mga trials mga daghan kayo murag dili nimo mabaton ang akon nga talaga nga tagaan kog mayong lawas. Baro ang mga problema na to diri sa kuan ba. Kalisod. Akong galigon ang gipangay sa Ginoo nga unta tabangan ko sa akong asara kutob sa akong kinabuhi nga unta. Ang problema masulbad ra. Barog jinsan. Apan dili babag kang Nanay Hinara nga magdamgo alang sa kalambuan sa syudad. Nga moabot ang panahon nga dili matod pa siya maglisod sa pagpangitag panginabuhi bisan pa man sa pangidaron ni ini. Dugang pa sa mga balita, mga kabrigada, dugangi po ang pagpainit sa imong tiyan, pinagi sa pag-inom sa Max and Coffee. Max Healthy, Max Sarap.
tungod sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa mantika sa palengke. Napugos na lang si Heidi Lusterio nga gamiton og kaupat hangtod kalima sa higayon nga 3 ka kilo nga mantika nga iyahang nga ginagamit pagprito sa tinda nining mga manok. Kung miagi adunang kinikita nga 9,000 matag adlaw, karon anaa na lamang kini sa 6,000 pesos matag adlaw. Ginaan yung mga 4 to 5 days, ginaan na lang naman tayo, mahal na kayo mag-take up. Kaya wala mang good choice. Ang sa presyo naman sa inyo pinabigyan ha. 35 lang yapon, wala lang yapon nagbaba. Ay nagtaas. Pero but kay ano ba yun, mahal na kayo tanan. Wa na po'y nahimo si Nanay Nita Altariz sa taas nga presyo sa mantika maong kung miagi usa ka kilo ang ginapalit nini karon tunga na lang sa kilo. Kung mahimo unta maubos-ubusan kay ang budget imbes kay 40 ka pinag 50 naman ang media. Sa isay usab ni Geralda Piñero nga naalang sa 1,495 ang presyo sa matag container sa mantika sa milabayng bulan apan karon ana sa 1,615 matag container. Karon among mga customer daghang reklamo nga kalit lang sa kang mantika. Nya medyo hinay pod ang among palit pod sa mantika. Pa ang mamahimong hinungdan sa pagtaas sa presyo sa mga basic commodities. Usan na nini ang kagubotali sa Ukraine o Russia nga nakaapekto sa presyo sa gasolina sa world market nga mamahimo usab nga rason sa pagtaas sa mga presyo sa mga basic goods sama sa mantika. Yung mga pagtaas ng presyo, marami kasi dahilan yan. Pero recently, alam ko siguro marami rin sa mga nakikinig ang nag-aalala dahil dun sa gera. Ayun sa hindi mag-gera, problema ng Ukraine at sa Russia. Kung matatandaan natin, isa sa mga biggest exporter ng oil, ang Russia. At tayo, sa Pilipinas, ay hindi tayo nagpo-produce yan. Kaya importer tayo. Ibig sabihin, we have to buy from them, we have to buy from the world market para ano. So, kung talagang nagkakaproblema doon, supply doon, presyo doon, talagang apektado tayo niyan. Pero hindi lang yan ang dahilan ha, kasi, di ba, parang nagtatry tayo mag-recover mula sa COVID. So, marami ng mga opisina, mga factory, at iba-ibang mga industries ang nagsisimula ng mag-pump up ngayon, tapos election time pa. So, kapag may mga economic activities kasi, natural na marami din tayong gamit para sa sa oil and gas and other things. Kaya kapag mataas ang demand talaga sa mga ganyan, tapos ang supply is hindi ganong malaki, expected yun na talagang tataas ang presyo. Tapos, ano na yan, domino effect na yan. Kapag tumataas ang presyo ng gasolina, pati mga basic commodities natin pataas na rin dahil mamamasahe ka rin pagpunta nun, pagbili nun, at yung iba pang mga proseso. So, magkakaroon ng domino effect. Itaas usab ang presyo sa harina nga analang sa 870 ang sako. Karon ana sa usa ka libo matag sako. Gikan sa 35 ang kilo, ana kini karon sa 45 matag kilo. Ang asukal nga 1,300 ang sako, karon ana sa 1,930 ka pesos. Dako matud pa ang mamahimong epekto nini sa mga konsumante. Naku, talagang malaking epekto nito kasi kung tumataas ang presyo, hindi naman automatic na tumataas ang sweldo ng mga tao, di ba? Ngayon pa, kung kada pagtaas ang presyo, taas mo rin yung sweldo dayon, pero wala eh. So talagang mahihirapan ang mga pamilya nito na mag-budget, lalo na dun sa tama lang ang kanilang income. So talagang kailangan maghigpit tayo ng sinturon ngayon o kaya talagang baguhin natin yung pagbabudget at gumawa ng iba pang mga paraan para makakope sa pagtaas ng mga bilihin. Apektado sa batot pa ang ekonomiya ni labi na sa mga small and medium-sized enterprises. Ganun din yun. Malaki din ang epekto niya sa ekonomiya, lalo na
tayo marami tayong mga maliliit na negosyante. So si Rahel mahihirapan. Hindi rin sila automatic na makakapag-increase ng presyo ng kanilang mga produkto, di ba? So siguro, ang gagawin na lang nila is talagang i-adjust din nila yung size o kaya mag-resort sila to a lower cost kung paano pinuproduce yun or magkaroon ng mga pag-uusap sa kanilang mga supplier. Pero ang epekto nito talaga is magkakahirapan. Ang mga tao mahihirapang sa kanilang mga pagbili at pag-cope sa pang-araw-araw nila na buhay, pakasali na ang pamasahe dyan, panggasolina, ayan. Tapos doon naman sa side ng talagang ekonomiya at yung mga nagpapatakbo, drivers ng ating economy, mahihirapan din sila kasi may mga cost din sa kanilang pagpuproduce. Dili usab ni makitaan ang posibilidad nga pag-ubos sa presyo sa mga palaliton, mao nga panawagan ini sa mga konsumante nga mangandam sa posibilidad nga pagsaka sa mga presyo sa mga basic commodities sa mga mosunod nga bulan. Pag-apod-apod sa libre nga solar panel o cash allowance nga gipangunahan sa TESDA North Cotabato nagmalampuson. Malipayon nga gidawat sa mga benepisyaryo ang libreng solar panel o cash allowance nga nagkantidad og 6,000 ka pesos nga gipatuman sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA North Cotabato. Ang mga kwalipikado nga benepisyaryo mipailam og training and seminar nga gipangunahan sa TESDA subay sa ilang project Tala alang sa mga pamilya nga wala makatagamtam og suga. Bilabay nga adlaw nagmalampuson ang pagpahigayon og distribution activity sa barangay Lanao, Kuran, Arakan, Cotabato og nakadawat na ang 74 ka mga benepisyaryo nga dugay na nga gipaabot. Matod pa sa pipila ka mga recipient sa pipila ka bulan sila nga nagpaabot, hilabi na ang ilang nabating o hilabihan ang ilang nabating nga kalipay nga nakatagamtam na gyud sila og kahayag sa ilang panimalay matagabi. Katambayayon sa TESDA North Cotabato ang pagpatuman sa maong aktibidad ang 72nd Infantry Battalion, lokal nga panggamhanan sa lungsod, provincial nga panggamhanan sa North Cotabato ug ang Barangay Council sa maong lugar. Mga kabrigada, niya na ikaduang hugna sa atong paghatod sa mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Positibo nga napalitan sa usa ka pusher buyer o usa ka sachet sa gituoang Shabu ang suspect nga si Alex Sumaid, 49 anyos, o anak nini nga si Joshua Sumaid, 21 anyos, ang pulos mga residente sa Kamachili Street, Barangay Dajangas East, Jensan, sa gipahigayon nga buy-bust operation alas 12:35 sa Kabuntagon kagahapon. September matod pa sa miaging tuig nga under surveillance na ang mga suspects sa gihimong front sa negosyo nini nga car painting sa pagpamaligya og illegal nga droga. Kani sila nga magtatay, no? Monitored sila since last year, September 2021. Actually, ang ilang mode of, or kumbaga ang ilang pangabuhian is nag-paint sila og mga kotse. Pero aside from that, they are making this as a front of their illegal drug activity. So kani nga magtatay, ang ginahimo sa tatay, no, ginasugo niya ang bata to run kaning mga illegal drugs na ginabaligya nila. Nakakuha gikan sa mga dinakpan og 1.7 grams nga shabu nga nagkantidad og 11,560 pesos, usa ka libo nga buy-bust money og drug paraphernalia. Ginatudlo usab ang mga suspect nga usa sa mga source sa illegal nga droga sa siyudad sa Jensan. Actually, based sa atong mga previously arrested na personality, sila ang ginatudlo na isa sa mga source diri sa Jensan, no, kaning magtatay nga ni, and kaning ilabalay makonsider nato in some way na drug den, kay kumbaga dito identified nga nagapalit pod ang mga other personalities nga naa diri sa Jensan. Gadang Tunis ang grabe na dahil
droga, no? Oh, grabe sa So, grabe po kapulisan. Oh? Ibalik na po, no? Balik na po. Abi na akong niungot na ni. Nga suspek ang naaresto sa otoridad alas 11:58 kagabi sa pagpamaligya og droga. Ang suspek gilang si John Ryan Larzon, 31 anyos, residente sa Purok 7, New Society, San Antonio Village, Jinsan. Actually, based sa atong mga previously arrested na personality, sila ang ginatudlo na isa sa mga source diri sa Jansan, no, kaning magtatay nga ni, and kaning ilabalay makonsider nato in some way na drug den, kay kumbaga dito identified nga nagapalit pod ang mga other personalities nga naa diri sa Jansan. Amo ang gisulayan pagkuha sa bahin sa suspek apan nagdumili na kini maghatag sa pamahayag. Sa pagkakaroon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa ang supplier sa suspek nga konektado bahin kini sa dinakpan usab sa PDEA nga mga amahan. Sa pagkakaroon nag-atubang na og kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 kod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Actually, itong na-bypass natin kagabi is matagal na natin sinasurveillance, no? Para we have received reports na they are really engaged in drug activities. Alas 5:38 na ang takna sa atong pagpanag-uban og kini nga oras aton kaninyo sa Nigari, Patak Mineral. Atong bisitahon na ang siyudad sa Coronadal. Mukabat sa kapin 804,000 ang inisyal nga damyos sa sunog sa 5 ka pamilya sa Upanimalay sa Purok Maligaya, Sitio Laya, Barangay Santa Cruz, Coronadal City, miagi nga gabi. Matod ni Fire Officer 1 Alexander Alinsugay, arson investigator of sa Bureau of Fire Protection Coronadal. Wala pa nila masuta kung asa gikan ang sunog tungod kay nagpadayon pa man sila sa ilang investigasyon og assessment sa lugar. Dugang niini nga halos ginama sa light materials ang mga balay, rason nga paspas kami katag ang kalayo. Sa karon ana-ana sa gymnasium ang apektadong pamilya. Kay baluan nga nagpadayon ang pipila ka mga programa sa Bureau of Fire Protection ning Marso nga mao ang pagsaulog sa Fire Prevention Month. Mas maayo mga kabrigada nga dili tam undang sa pag-inom og tubig nga naay mga minerales. Busa ang inyong mga tubig nga imnon sa buntag matag adlaw pataki og minerals kana mga kabrigada pinaagi sa Nigari. Nigari, Patak Mineral. Dakpan sa nahiusang puwersa sa CIDG og 101st Infantry Brigade. Ang tigama og bomba sa Communist Terrorist Group lakip ang duha. Kakauban ini sa Barangay La Filipina, Tagum City. Naila nga si Victor P. Rulion o mas naila nga sa pangalang Rico Rulion alias Go Pung Migo, pump maker sa Komisyong Mindanao kon Kumid o Southern Mindanao Regional Committee. Christine Joy Adurza Dula alias Ray, Finance Officer sa Weekend Guerrilla Front 3 Sub-Regional Committee 4 ISR or ISMRC o si Chargelin Munta Casquillo alias Gab Jillian, Political Instructor. Pulanga Bagani Command, Regional Operations Command, ISMRC. Si Rulion dunay tulo ka warrant of arrest karon sa kasog pagpatay, serious illegal detention o robbery in band nga pulos gi-issue sa RTC. Samtang si Dula gipangita usab gumikan sa kasong rebellion o insurrection. Samtang si Casquillo wanted tungod sa kasong homicide nga gi-issue sa RTC sa Lupon, Davao Oriental. Nakuha sa otoridad gikan kanila ang duha ka improvised explosive device. Usa ka unit sa 5.56 mm M16 Colt rifle, usa ka unit sa caliber 45 pistol, usa ka caliber 45 magazine nga kargado sa 7 ka mga bala. Usa ka unit sa M16 magazine nga dunay siyam ka bala sa 5.56 mm stethoscope, thermometer,
spy gumameter nga mga cellphones, SIM card o mga dokumento sa CPP-NPA. Giklaro karon sa pamunuan sa City School Division of Tacurong kon CSDT nga dili mandatory ang pagbakuna bato COVID-19 sa face-to-face classes sa Tacurong City alang sa mga estudyante. Sigon sa pamunuan sa CSDT, mandatory lamang ang COVID-19 vaccination alang sa mga magtutudlo alang sa face-to-face classes. Gibutyag ni DepEd Tacurong adunay pipila ka mga pribadong tulunghaan sa syudad ang gipailawom sa validation lakip ang school safety tool sa ahensya aron makunhuran ang makasugod ang face-to-face classes. Subay niini, nagpadayon usab ang pagsusi sa CSDT sa mga tulunghaan nga gitugutan sa face-to-face classes aron na masiguro nga masunod ang COVID-19 protocols. Subay karubulan sa mga kababainan, wala pakyasa ni Brigada Elmer Catulpos ang higayon nga mupaabot o ipaabot sa mga sentimento niini isip bana sa iyang asawa o amahan sa mga anak na bati sa mayoralty candidate ang nahimong sakripisyo sa kababainan nga dali angay nga kaminusan. Angay lang gyud nga respetuhon kining greatness sa mga kababaihan. Kay moingon tag kababaihan, ako personal nagtuko nga mas impluensyado ang mga kababaihan no diha sa pamilya magsugod. Kung malipayon ang mga kababaihan, no, malipayon ang mga kababaihan, nahatag tong ilahang gusto mga panlantaw nila, dani looping effect ngadto sa mga kalalakihan. Kay kung gwapo ang ilang smile, gwapo ang ilang sitwasyon sa ilahang kinabuhi, maayo ilang emotions, di ba? Mas maayo ang mga insights ang ilang mahatag ngadto sa mga kalalakihan. Mato niya magsugod ang bili sa usa ka inahan sa Panimalay. Regardless kung sa itong biological structure na to, kanang atong mga kababaihan, kanang nasa LGBT community, di ba? Ang ilang biological structure, kung tanaw nimo, lalaki, pero ang ilang dominant essence, feminine essence. Subay nini ang stereotyping nga sa pagkakaroon na sinatian nga kababainan uyon si Brigada Elmer Catulpos nga angay na kining undangon ug dili himo og basihan aron makita ang abilidad sa usa ka tawo. Ang una maka-feel og horror sa kinabuhi diya sa pamilya mga babae, mga kababaihan kay sila mabilin sa balay. Tanawon gani mo ning kabrigadahan dyan san, ang mga miyembro kasagara mga kababaihan. Mas tagan ang mga miyembro sa kababaihan. Kanang realidad ba mga horror gyud sa kinabuhi, no? Nga atong makita nga kanang kabalaka, maunay kanang kasakit nga atong makita sa atong mga kababaihan. Itawag pa nining horror ang kahimtang sa mga kababaihan nga dunay mga personal issues sa kinabuhi nga mamahimong hinungdan sa palpak nga pagdumala sa usa ka Panimalay. Dapat yun, ma-assure lang yun. Halimbawa, kanang mayong kag kanang economically, diya sulod sa balay. Mayong tag kanang future, kada sa relationship. Ang word ra gyud diha, Sir Carlo, mga kabrigada, mga tigpaminaw, no, kanang assurance. Unsay mapasalig nimo, no, sa direksyon nga asa ka padulong, asa mo padulong as pamilya. Hindi lang na istorya, pero dapat mahimo gyud nimo na. Ang kanang polarity sa babae ug sa lalaki bang kita mga lalaki, di ta pwedeng mo istorya sa to ang mga fears. Di ta pwedeng mo istorya sa to ang mga negative emotions. Kana mga negative na to nga mga kasuko, magsulti ka kasuko, kunin ani ka ng mga inana na to ba? Gidugangan pa og saysay ni Brigada Elmer Catulpos. Nas. Og kanhing President Cory Aquino, wala siya sa politika. Ordinaryong inahan, nga ordinaryong asawa nga naragid sa balay. Di ba? Pero tungod sa tawag sa panahon, nibarog siya. Nitindog siya kay tungod mo toy tawag sa panahon. Niadtong higayuna. Pa nibalibad no sa tawag sa panahon nga mulid para sa usa ka revolusyon nga malinawon aron nga sugdan ang bagong kabanata
sa kinabuhi sa mga Pilipino. Dapat na ay equal ratio ang kababaihan o kalalakihan kung diha sa City Hall atong isgutan kung pareho nga na ay available nga kanang qualified sa katong maong posisyon. Kanang City Hall iya man na sa mga tao, iya man na sa gobyerno. Unya kung mag-hire ka og mga tao din ha, dili ka mag-hire og tao tungod lang kay akomodasyon. Nga kay para lang ang mga tao nga imong patrabaho na alay sweldo, dili na ang point. Ang point din ha nga nung imong patrabahoon sila kay naa sila i-deliver nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. So it requires qualifications. Isusama pa ni Brigada Elmer Catulpo sa iyang personal nga sentimento sa mga kanhing leader sa nasod sa Pilipinas. Dili sila magpakiluoy sa mga kalalakihan. So this is women empowerment ba nung dapat suportahan gid siya sa klaro nga programa sa gobyerno para naay patas nga oportunidad ngadto sa katilingban. Ako nagtuo nga dapat gyud proteksyonan ang welfare, ang kayuhan sa atong mga kababaihan kay sayod dang ang unang maka-experience og horror sa kinabuhi sa pamilya, mga inahan, mga kababaihan, og makita nato na sa sitwasyon sa mga kabalayan sa nagkadaiya nga mga Pinoy-anan. Ako naglaom nga unta kana siya matutukan sa tuang panggobyerno nga ang atong mga kababaihan ug pundasyon sa maayo nga katilingban nga nagsugod diya sa pamilya mahatagan nato og insakto nga tingog diya sa atong katilingban. In konklusyon, gihatagan og pagpaklaro ni Brigada Elmer ang kung siya man mahatagan og gahom nga mamahimong leader usa sa mga nag-unang himuon nga awhagon ang kababaihan nga mubarug og ang kunon ang gahom nga naa kanila. Size ka mga buntis ang misalmot sa gamay nga programa nga gipahigayon sa Rural Health Unit sa Barangay Diangas West kagahapon sa buntag. Kini ilawom sa proclamation na number 569 nga gideklara ang ika-16 sa Marso isip araw ng mga buntis. Tumong niini nga makahatag og awareness ang mga buntis nga may kalabutan sa importansya sa health pregnancy. One of the initiatives kasi ito ng ating DOH na mag-celebrate ng Buntis Day para ma-remind and ma-share nilang information sa mga kapitbahay nila kasi mas mabilis yan ma-spread yung information na yan, di ba? Na important, number 1, prenatal care, di ba? Marami kasi sa ating community na nabubuntis pero hindi binibigyan halaga ang prenatal. Bakit? Kasi number 1, financially. Iniisip ng iba na mahal. So ayaw na namin. Hindi na lang kami magpa-prenatal. No? Next, iniisip nila yung fear. Takot na, ay, nabuntis ako ngayon, baka malaman ni mama at papa. Diba? Pero hindi. Kasi meron yang tinatawag na confidentiality, diba? Unless na minor, no? Ganun yan. So next, in the terms sa prenatal care, ini-spread namin na libre ito sa lahat ng RHUs. Lalo na yung may mga midwife para mapangalagaan sila. And then next, ma-endorse sila ng maigi sa mga lying-in. Diba? Kasi with proper na prenatal, malaman mo number 1 kung dapat bang sa lying-in siya or sa hospital. Diba? Anong position ng baby, no? Anong kondisyon ng baby, maganda ba, hindi? Dapat bang i-refer na agad sa OB o hindi, diba? So yun yung pinapaspread namin. Atong klarohon mga kabrigada pit sa GIS di ay ang National Buntis Day. Matod pa kang Aileen padayag nga 7 ka bulan nga buntis, importante matod pa nga makapacheck up ang usa ka buntis aron na mahibaluan ang kahimtang sa bata sulod sa tiyan o kung himsog ba ang panglawas sa buntis. Kay para mabalaan mo unsa na ikon sa imong baby nya kung unsay defect, unsay kuan diferensya, madali siya og kasulbad ana ba. Kung kulang kag nutrition, mabalaan nimo. Po healthy si baby pag manganak na o
Gawas sa gamay nga programa doon usab na dawat nga buntis sakit o ga libre nga prenatal check-up ang mga mitambo nga buntis. So meron po tayong syphilis test and HBsAg yung test po sa Hepa B, and nagtetest din tayo ng 4 glucose po na RBS po para malaman natin kung merong gestational diabetes po yung isang buntis po. Maong panawagan ni Dr. Paul Christopher Ramos, head sa Rural Health Unit kon RHU sa Barangay Dianga sa West na ang mga buntis. Yes, sa lahat ng mga buntis, kung meron po tayong pinupuntahan or meron tayong mga RHUs na malapit, huwag po mag-atubili na lumapit doon para magpa-prenatal. No? Kung alam nyo po na hindi kayo nadatnan, at least 1 to 2 months, no? Magpa-PT, magpa-check up sa pinakamalapit na RHU, and huwag mag-alala kasi confidential po lahat ng information. Prenatal care is very important, hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa baby ninyo. Nunay atong nga dasigon ng atong mga kaubanan, ng atong mga COs kon community officers. Salamat kayo sa inyong madasigon nga pagkolekta. Waraban ni sila yung mga sweldo aron nga makatabang ta sa mga labaw na ginahanglan o atong mga area officers labaw sa tanan. At ang uban pa nga mga balita sa enkwentro alas 4 sa hapon kadto sa alas 6 sundan kini sa Ronda Brigada o niya Happy Dreams gyapon sa alas 12 o niya pipila ka mga minuto gikan karon musunod usab ang morning hataw. Kini ni lamang siya doon sa Betco Presilias Manamilit ug mingon, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen. Kiniusap si Kabrigada Val Gilaran, magpasalamat sa inyong kanunay nga pagsunod, pagtanaw sa atong mga balita, mga kabrigada nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan. Brigada sa tibuok kalibutan, kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen. Og kini gihapon ang Hataw Balita.